Guys, magandang araw. Ngayon guys, samahan niyo ako magluto ng merienda. Ito, so meron tayong biscuit na Ritz. Parang ano lang din to, same lang din sa pita. Ganyan. So meron akong tatlo nito. Tapos tatlong egg, 3 egg, at saka 1 yogurt, at saka harina guys, flour, kailangan natin ng butter. So ngayon guys, meron din akong ko sa inyo. So dito sa aking meron akong molds dito guys. So ganito ang paglalagay niya guys. Yan siya guys. So i-layer lang natin. Pero ngayon guys, unahin muna natin yung ating sauce. Ngayon siya guys, na-mix ko na yung tatlong itlog. Itong yogurt ko, na-mix ko na siya. 3/4 asukar. So, imimix lang natin lahat. Tatlong itlog, itong yogurt, 3/4 asukar. So, ganito siya mangyayari, guys. At saka 1/4 na harina. So, ganyan lang, guys. Tapos ngayon, guys, maglalagay tayo ng 3 kutsarang butter. Butter, unsalted butter. Ay, nagmali ako, guys. Sa butter. Yung butter pala guys, mamaya pa siya ilagay pag naluluto na to siya. Last to. So ngayon guys, dito maglagay tayo ng vanilla. Yan siya. Para mabango. Ganito kasi yung siya guys. So nandito yung ingredients ko. So yan siya guys. Imi-mix lang natin. Yan. Mix lang natin siya guys. So, yun na yung itlog, yogurt, harina, at asukar. Yan. Ito na yun siya. So, ngayon guys, ilalagay natin siya dito. Ito guys, nilagay ko na dito. Hinaan lang ang apoy para hindi siya magdikit. So, halu-haluin lang natin hanggang sa maglapot siya. So, ganun lang talaga siya guys. Ganun siya guys. Malapit, lumapot na siya. So, ganito lang siya guys, lumapot na. So, tanggalin na natin dito sa ating apoy. So, yan guys, antayin muna natin siyang lumamig kasi mainit pa. Mainit pa siya guys. So, kailangan palamigin muna natin to bago natin ilagay doon sa ating molder, yung mga mix na biscuit guys, na i-layer natin siya. So, malamig pa kasi. So, set aside. Pang mainit pala guys, naglagay ako ng 3 kutsarang butter. So, haluin lang natin habang mainit pa siya. Hanggang sa matunaw. Ganyan lang ta siya guys. Hanggang sa matunaw siya. Haluin lang. Ilalagay na natin ang ating mixture dito guys. So ito na siya guys. Ilalagay na natin. Ganyan lang. Layer lang yan siya guys. So layer lang natin. Dahil malaki yung lalagyanan ko, dapat yung maliit lang. Kasi yung sauce ko, konti lang. So, hayaan na natin first time. Sa second time, yung maliit na gamitin natin para medyo tumaas siya. Ito, medyo manipis lang to guys. So, okay lang. At least, titikman natin. Kasi nakita ko lang din ito sa FB. So, ginaya ko na lang din. So, dahil gaya-gaya tayo, yan. Ganun lang guys, layer lang din. Same lang yung procedure. Tapos na tayo mag-layer. So, lalagay natin siya sa freezer. So, ganun lang siya guys. Takpan natin. Lagay natin sa freezer ng 3 to 4 hours. Tapos, pag matigas na siya, saka natin siya lagyan ng toppings. So, ipakita ko rin sa inyo mga after 4 hours guys.
Guys, gawa tayo ng sauce. So, meron akong Kinder, mga chocolate, tapos ito yung cream. So, ilalagay na natin siya dito para sa toppings sa ating ano. Ito na siya guys. Tutunawin natin ngayon. Pero kailangan mahina lang yung apoy para hindi siya masunog. And guys, kahit anong chocolate, meron man ding ready-made na yung chocolate sauce na binibili sa mga grocery. Pwede din yun. Pero sa akin, wala kasi akong chocolate sauce. So, ito na yung ginamit ko, chocolate na itutunaw natin para sa toppings ng aking ginawang pita biscuit. So, ito na siya guys. Patunaw na natin. Tunaw na siya. Ayan, ito na yung chocolate sauce. Sarap nito guys. Tapos, palamigin muna natin. Set aside bago natin ilagay doon sa ating biscuit. So, ilalagay lang natin siya sa ibabaw guys. So, ito na siya guys. Tingnan natin kung anong lasa. Ayan guys, oh. Depende na guys kung anong ilalagay ninyo. Pwede rin strawberry. Pero akong linagay ko guys yung cornflakes na yellow. Thank you for watching. Ayan. Yung lasa. Sarap ba? Okay siya guys. Kaso lang nasobrahan ng tamis. Sarap siya.